Maalam na pagbati Pilipinas. Dahil binasura ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibig sabihin ba absuelto siya sa mga alegasyon ng graft and corruption? Sabi ng mga anti-corruption groups, hindi. Ayon kay Nery Colmenares, abogado at isa sa mga impeachment complainants, na basura ang kaso hindi dahil walang sapat na batayan ng impeachment complaints, kundi dahil sa maling interpretasyon ng mga kongresista sa impeachment process. Nag-allege siya doon na may kickback, nag-insert ng 100 billion. All this, pag napatunayan sa hearing, impeachable offenses and therefore may sufficiency in substance. Nagtaka kami na sinasabi nilang aligasyon lang naman yan, di naman yan totoo. Kasi kung ganun pala ang rule, o di lahat ng complaint sa buong Pilipinas, i-dismiss mo. Kasi lahat naman ng complaint, kahit yung pinapile ng piskal sa korte, aligasyon pa lang naman yan eh. Alam nga namang i-dismiss mo yun kasi wala ka namang proof. Dagdag ni Colmenares, imbes na maliwanagan ang publiko sa katotohanan sa issue ng budget insertions, unprogram funds at kickbacks sa flood control projects, tila pinili ng mga kongresista na protektahan ng Pangulo. Ano bang tingin ng mga kababayan natin sa dismissal ng impeachment complaint? Dapat ituloy kasi para maintindihan sa lahat. Dapat matuloy. Kasi sawang-sawa na ang taong bayan sa maling kabaloktutan na ginagawa sa gobyerno. Gusto ko ma-impeach siya. Tayo na mga nasa urban communities, we are the affected one. Hindi naman apektado yung mga mayayaman na yan eh. Kami ang apektado. May pag-asa pa rin naman daw umusad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sa darating na plenary hearing ng Kongreso, pwedeng umapela ang mga mamabatas na nag-endorso ng complaint. Nakasaad sa konstitusyon na pwede pang mabago ang desisyon ng Committee on Justice kung 1/3 ng mga kongresista ang boboto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment process. Nananawagan kami sa House. Baguhin niyo ang inyong interpretasyon para naman magkaroon ng oportunidad ang taong bayan na dumulog sa House para mag-file ng impeachment complaint at maglabas ng ebidensya nila sa hearing. Ang tanong ngayon, ano ang epekto na ibinasura ang impeachment complaints laban sa Pangulo sa iba pang impeachment complaints, lalo na sa mga reklamong isinampang muli laban kay Vice President Sara Duterte? Ang sagot ni Colmenares, Ang maaaring gamitin yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nananawagan kami na baguhin nyo ng interpretasyon nyo ngayon. Otherwise, lahat ng impeachment complaint magkakaroon ng problema. Pag ganun ang palagi nilang desisyon sa substance, maging alamat na lang ang accountability mechanism ng impeachment. kung hindi na nga raw gumagana ng impeachment, may magagawa pa rin naman ng taong bayan para mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Sabi ko nga palagi, ilaban yan sa korte o ilaban yan sa kongreso katulad nitong impeachment. Pero may laban ng taong bayan na hindi kailangan dumaan sa mga abogado o sa mga judge o sa mga congressman o sa mga senador. Yan ang laban sa kalsada. Dapat lang ituloy yung mga protesta na yon hinggil doon sa malawakang nakawan. Kasi otherwise, kung hayaan natin yan, mauulit yan. Unless magkakaroon ng systemic change, mauulit yung corruption na yan. Corruption is systemic, therefore, the solution must also be systemic.